Alleluia, 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 Alleluia. Ang tinig ko'y pakikinggan ng kabilang sa'king kawan, ako'y kanilang susundan. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, isang araw ng pamamahinga, naparaan si Jesus sa triguhan. Nagutom ang kasama niyang mga alagad, kaya't nangitil sila ng uhay at kinain ang mga butil. Nang makita ito ng mga Pariseo, sinabi nila sa kanya, "Tingnan mo ang ginagawa ng iyong mga alagad. Bawal yan kung araw ng pamamahinga." Sumagot si Jesus, "Hindi ba ninyo nabasa ang ginawa ni David nang magutom siya at ang kanyang mga kasama? Pumasok siya sa bahay ng Diyos at kumain ng tinapay na handog sa Diyos at pinakain din niya ang kanyang mga kasama. Labag sa kautusan na kanin nila ang tinapay na iyon sapagkat ang mga saserdote lamang ang may karapatang kumain niyon. Hindi pa ba ninyo nababasa ang kautusan ni Moises na tuwing araw ng pamamahinga, lumalabag sa batas tungkol sa araw na ito ang mga saserdote sa templo? Gayon may hindi nila ipinagkakasala iyon. Sinasabi ko sa inyo, naririto ang isang higit na dakila kaysa templo. Hindi sana ninyo inatulan ang mga walang sala kung alam ninyo ang kahulugan ng mga salitang ito. Habag ang ibig ko, hindi hain. Sapagkat ang araw ng pamamahinga ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng anak ng tao." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo muna ang lahat. Magandang hapon ho sa inyong lahat. O pwede ho bang pakibati rin yung katabi natin ng magandang hapon? Unang-una po ay magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat muli po tayong tinipon ngayong hapon sa misang ito upang patuloy na idulog sa ating mahal na Poong Jesus Nazareno ang ating mga kahilingan. At naniniwala ho tayo sa ating hong pananampalataya ay gagawad sa atin ng ating mahabagin at may awang Poong Jesus Nazareno ang ating mga panalangin at mga kahilingan. Amen? Amen. Sa atin hong mga pagbasa ngayong araw, lalo na pong ating Ebanghelyo, pinapaalalan po tayo unang-una ng ika-4 na utos ng Diyos. Ano po yun? Naipangiling natin ang araw ng pamamahinga. Keep the holy Sabbath day. Kapag sinabi po nating araw ng pamamahinga, no, sa salita mismong pamamahinga,
Ito ay ang araw na ilinalaan natin, hindi lang puro para ho tayo magkaroon ng pagkakataon na magpahinga. Kung hindi ito rin po ang araw na kung saan ay pinagdiriwang natin ang kabutihan at pagpapala ng Diyos. Ito ang araw na itinatalaga po natin para sambahin, purihin, at luwalhatiin ang ngalan ng ating Panginoon na siyang nagbibigay at patuloy na nagbabahagi ng biyayang kinakailangan po natin, mga kapatid. Kaya ito pong araw ng pamahinga na nabanggit sa ating Ebanghelyo ay kung minsan tinatalaga natin para tumigil sa trabaho, magpahinga sa presensya ng Panginoon at ialay ang anumang mga bagay na ginagawa natin sa Kanya na bunga ng ating pagtatrabaho. Kaya ang ating konklusyon sa araw ng pamahinga ay bunga at produkto ng grasya, ng awa at pagbubukas palad at biyaya mula sa Diyos. The fruit of the grace of Sabbath is mercy and generosity. Ano pong ibig sabihin nito? Naalala ko po yung kwento na nabasa ko sa Facebook. Ang pangalan po ay si Helena. Si Helena po ay nahuli, nagnanakaw sa isang palengke o supermarket. Tinawag ho ang pulis at inaresto siya. Nang inaresto po siya ng pulis, tinanong siya kung ano ang kanyang ninakaw sa supermarket. Sabi niya, 5 piraso ng itlog. Tinanong, bakit mo ginawa yan? Para meron po akong ipakain sa aking 5 anak. Ginawa po ng mamang pulis, dinala siya ulit at binalik sa supermarket. At ibinili at pinakain si Elena ng pagkain. At ibinili siya ng ibang mga pagkain para iuwi sa kanyang mga anak na gugutom. Sabi ni Helena sa mamang pulis, habang siya'y umiiyak, sabi niya, Sir, napakadami na po nito. Sobra na po ito na ginawa ninyo sa akin. Alam niyo po ang sagot ng mamang pulis kay Helena? Sabi niya, minsan kailangan natin na hindi i-apply ang batas para tayo ay makatulong sa ating kapwa na mas nangangailangan ng habag at awa. Hindi ko po sinasabi that we should break the law, but we should not apply the law, but to do what is humane at makatao. Pinaalalahan po tayo ng ating poong Jesus Nazareno sa ating Ebanghelyo ngayong araw na ito, na sabi niya, habag ang ibig ko, hindi ang hain. Habag ay hindi lamang po lingwahe ng Diyos, ito rin po ang inaasam nating lahat at kailangan nating lahat. Habag. Kaya kung gusto po natin na ang ating mundo, ang ating lugar na ating tinitirahan ay mas maging maligaya at mamunga, then we have to live in mercy and compassion. Dahil ang mercy o awa is not only a word or language of God, mercy
is love in action. At responsible po tayo sa ating kapwa, sa ating sariling kapakanan, at gusto natin na maging mas maligaya at makatao ang ating pakikitungo sa bawat isa. Kaya nga sinabi ng ating yumaong dating Santo Papa, Pope Francis, sa kanyang Misericordiae Bultos, the mercy of God is His loving concern for each one of us. He feels responsible, that is, He desires our well-being, and He wants to see us happy, full of joy, and peaceful. Kaya sa atin pong patuloy na pagdidiboto sa ating mahal na poong Jesus Nazareno, gayahin po natin siya. At sa ating paniniwala at pag-asa sa Kanya, na lagi niyang ginagawad ang Kanyang awa at pagmamahal sa atin, ganun din po sana tayo sa ating kapwa. No? Mas maging mahabag, mas maging mapagmahal, at mas maging mapagmalasakit po tayo. Dahil yan ang mahalaga sa lahat ng utos ng ating Panginoon. At tingnan po natin, ito'y magbubunga ng pagpapala sa iyo at sa iyong kapwa.